Ampo or ampo tadaan? Ha? Sampo. Ampo siguro una. Sige. Ako'y mag-lead sa prayer. Mag-ampo Sige ta. bro, ikaw lang. Sige, sige. Basta na ko niya ko dapat ng kanyang pubi. Labing gamahanan, amahan mo nga nasa langit. Salamat kayo sa panalangin, sa gasas kinabuhi nga nadawat na mo kanimo karong adlaw. Ug sa kanunay nimo nga panalangin labi na sa oras among mahatag alang sa pagtuki, pagtuon sa imong mga pulong. Salamat kayo sa panalangin sa kadaugan nga ang kamatuoran mo ay magpatigbabaw samtang maghahimo kami sa mga comparative Bible study. Kauban ni Brother Real o ni Brother Wilby sa mga audience nga maminaw, mga kaigsuunan, bisan pa sa online. Salamat kayo nga pagmalipayon kini nga conversation. Kung masabta na mo ang both side, sa salamat kayo sa panalangin, sa pagtubag, sa pagampo. Pagdawat kanunay kanamo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ang ato ang himuon karon nga adlaw mao ang paghimog comparative study sa kung unsa ang tinuod nga movement na na-exist karon nga mga panahon na mayong buntag sa tanan ug sa tanan tong makaigsunan nga makadungog ani nga ato ang study karon. Ang atong study is seryoso ni siya nga topic. Atong topic pamatud-an sa matag kampo or matag party nga ang movement sa Dios karon nga panahon is kung puro sila affirmative. Ang mag-una ni si okay naman sa inyo kinsay mag-una no murag nauna diri sa ato ang lista kay ang arm. Okay ra. Depende sa sige. Ikaw bro. Sa mauna, pwede ako, pwede pud ako. Depende sa moderator. Brother Wilby ba? Pwede ikaw. Pwede po ikaw may mag-una. Ako mag-una? Pwede ra gyapon. Sige. Pwede sa. Sige. Salamat kayo sa mga pagsabot. At ang una nga mag-present sa iyang affirmative side sa topic is si Brother Eljuri Yes. Gikan sa atong igsuon nga mga kaigsunan sa Bayesian Pasture sa Davidian Seventh-day Adventist. And ang ato ang oras is 1 hour man nakasulat dire every first stand. Ato ni siyang iles para kay kabalo ko nga si either dili na po mo baba sa 30 minutes, di po mo lapas sa 45 minutes. 30 to 45 minutes ang first stand. Kanya, after sa presentation ni Brother Real, ang question ni Brother Wilbeam nga 15 minutes pangutana or mga clarification. And then kung wala na yung mga clarification base sa presentation, pwede na nga mag-wave para sa next na po nga mag-present. Then same gyapon nga process, Brother Wilbeam sa second nga time sa yung first stand, mag-present po siya 30 to 45 minutes nga presentation. Ako po mag-set sa oras ani mga igsoon. After na, mangutana dayon po 15 minutes na oras pangutana. Ang ato nga basis sa ato nga pagtuon karon is ang Bible, ang SOP ug ang Shepherd's Rod. Human niini ako as moderator mahimong mediate sa ilahang conversation nga dapat maging healthy good, and base sa atong balaod when moderator's time wala say magsalot-salot. And kung na may penalty nga mahitabo base sa objective sa mga objection tungod kay wala natuman ang mga balaod, ang nakasala penaltihan siya og mag-additional og 2 minutes dito sa mangutana or mag-present, or katong wala nakasala kunya mag-deduct po og 2 minutes sa katong nakasupak. Kunya kabalo ko nga healthy maging conversation kay pros man ni mga present truth believers, so dili ko mo to nga ma-stop ni nga mga discussion pinaagi sa mga
Gahi ug ulo, dili mo submit. On number 6 will be conditional. Wala na tayong mga jokes, wala yung mga cursing, kabalo man kita sa prinsipyo sa langit. Mga profane language and mga extra or side comments. Unya, kung i-appeal po na to ning categorical question para mas maklaro gyud kung na mga question categorical tubagon lang yes or no nya, explain lang po. Ang atong pag-explain is 1 minute nga explanation. Okay na kayo ng 1 minute nga explanation. Dito na magbanat ang more explanation sa presentation. Mao kini ato ang rules karon nga buntag. Ang ato ang mga presenter karon sa mga maunang present is si Brother Reljurin Nunez gikan sa Davidian Seventh Adventist Basin Pastures. Kunya after sa iyaha ang iya nga kaatbang is si Brother Wilby Mariano from the Adventist Revival and Reformatory Movement. Ang ato ang karon magsugod ang Brother Will. Bro, manang oras bro, no? Orasan lang nimo. Brother Francis, ikaw lang magkuhan sa oras. Okay, daghang salamat kaayo una sa tanan sa atong buhi nga Dios, mga kaigsuonan na naa diri sa atong diskusyon, atong daygon ang Ginoo tungod kay madayon na gyud matutuloy na ang ating diskusyon. Kasama si Brother Wilbim Arellano o Brother Francis Ayan nga siya ang maging moderator, o sa nandito ngayon Brother Ayan, Sister Christine. So hindi ko lang alam kung nakakaintindi ito si Sister Christine, kaya siguro gagawin kong Tagalog or Bisaya sa abot na aking makikaya, mga kapatid. So ngayon, salamat sa Panginoon na talagang Pwede lang. Pwede ra. Okay? Pwede lang. So Pwede mga lang, Bisaya. kapatid, aking sisimulan ang aking presentation, aking papatunayan nga ano ang totoong movement sa panahon na ito. Yan po ang aking stand. Papatunayan ko na ang Vision or ang Davidian Seventh-day Adventist ay siya ang tinatawag na movement or posture sa panahon na ito. So mga kapatid, itatry kong i-share screen itong aking presentation. Subukan ko na mailagay ito sa aking, paano ba ito? Wait lang i-share screen natin. Okay. Okay. Kita nyo ba? Kita nyo? Kita. Okay. Kita. Tingnan ko lang kung paano yan paggalawin, ha? Gagalaw. Paano ba ito paggalawin? Hindi ko alam kung paano paggalawin. Ayun. Ayun. Okay na. Kita na? Gumalaw na? Gumalaw. Okay. So, ang tema ng aking papatunayan, mga kapatid, how to identify the true movement. Unsaon na to ma-identify, o paano natin ma-identify ang totoo nga movement ng Diyos. Okay? So, una, magbibigay ako, mga kapatid, ng 5 mga punto kung paano natin makikilala o matitrace ang totoo nga movement. So, una, syempre, nakita natin ang boses ng Panginoon, marinig natin sa pamagitan ng Shepherd's Rod. Sapagkat ang transition ng prophecy galing sa Seventh-day Adventist hanggang nandoon sa tinatawag na Carmel, at pagkatapos ng dispensation noon, ay sasama ko yan mamaya sa aking presentasyon, ay napunta doon sa Vision. Okay? So,
atin na yang iwanan. Unang punto mga kapatid na aking papatunayan ay tinatawag nga prophetic illustration. So kapag sinabi nga prophetic illustration, ibig sabihin ito ay nakasulat sa Biblia at ang Biblia nagsasabi na ito ay mayroong tinatawag na propesya. Yan yung isa sa punto na ating papatunayan. Prophetic illustration. So, gina-illustrate siya ng Biblia. So, mayroong prophetic. So, in biblical base, mga kapatid, ating babasahin saan sa prophetic illustration o sa Bible mabasa ang tinatawag nga prophecy. Dito po sa Biblia, aking babasahin sa wala bang nakaharang sa PowerPoint? Yan. Sabi dito sa Zechariah chapter 6, verse 3, o laktaw sa 7. Sabi rito, and in the third chariot, white horses, and the fourth chariot, grizzled and bay horses. So, kung ating titingnan mga kapatid, merong dalawang kabayo, nga parisan nga kabayo dyan, ang grizzled at bay horses. So, dalawa. Dalawa sa isang karwahe. Ayan, ha? Sa verse 7, and the bay horses went forth and sought to go that they might walk to and fro to the earth. And he said, get you hence, walk to and fro through the earth. So, they walk to and fro to the earth. So, malinaw dyan mga kapatid, ang propesiya nga binabanggit ng Zechariah chapter 6 verse 3 at 7 na sa isang karwahe, sa isang karo, merong dalawang mga parisan ng kabayo. Ang una, ang tinatawag na grizzled horses at ang kalawa, bay horses. So, yan mga kapatid ang tinatawag na prophetic illustration. No? So, alam na natin ingon nga Seventh-day Adventist Davidian, alam na natin ang presentation ng Zechariah chapter 4. So, iwanan ko na yan. Dito naman tayo sa mabasa sa Spirit of Prophecy. So, sa TM 46, mabasa dyan na there are two opposing influences continually exerted on the members of the church. One influence is working for the purification and the other for the corrupting of the people of God. So kung ating yang babasahin sa sulat sa ating propeta nga si Brother ay sinasabi niya na dito sa tract number 2, page 45, paragraph 1, sabi rito, saying that the chariot is drawn by both teams, each pulling in a different direction from others. So magkaiba talaga ang kanilang direksyon. Na isang chariot lang, dalawa ang parisan ng kabayo, magkaiba ang kanilang direksyon. And the fact that the strong horses, Zechariah chapter 6 verse 3. So kinote na doon, no? Sabi rito, are the ones walk to and fro to the earth, o siya ragyudi ay ang ngadtos lilibot sa sanlibutan, no? So sabi dito, shows that the bay alone are to possess the chariot and to take it from Egypt to the promised land. So sa dalawang set ng kabayo, ang bay horses lang talaga makalibot sa buong sanlibutan mula sa Egypt ngan papunta sa promised land. So alam na natin ang promised land, yun yung kingdom. So ang bay horses alone, ang giingon na bay alone. Okay? Ano pa? Ano ba ang ibig sabihin ng tinatawag nga chariot? Ano ba yung chariot nga dadalhin ng bay horses? Sabi rito sa tract 2 pa rin yun, mga kapatid, to be sure, this movement, opening close parenthesis, chariot is destined to go forward triumphantly, but only behind the leadership of the bay horses.
Okay, so unti-unti na nating makikita dyan, kapatid, na pinatunayan natin sa Biblia ang prophetic illustration at binanggit din ito sa Spirit Prophecy at higit sa lahat, binanggit din ito sa ating propeta na si Barhotep, ang ating interpretative prophet. So ang chariot na giguyod sa bay horses, yun pala ay isang movement. To be sure, this movement chariot is destined to go forward triumphantly but only behind the leadership of the bay horses. So movement pala yan na ang leadership ng bay horses ang nakadala sa chariot. Okay, ano ba itong bay horses? So, ating basahin ang 2TG number 22, page 22, paragraph 3. The double team of horses and their two kinds of colors pulling in the two different directions, a double set of church leaders. Isang simbahan lang pala ito. Pero merong dalawang klase nga leaders. Grizzled and bay horses. Open and close parenthesis, 70 Adventist leaders and the Davidian 70 Adventist leaders. So, dalawa. Pero, sumala sa mababasa natin, ang bay horses lang talaga ang makakala chariot o movement doon papunta sa Promised Land. Okay? Unlike in character and aim, symbolically speaking, the grizzled horses, those that appeared first on the prophetic scenes, na prophetic, are leading the chariot into Egypt, the worldliness. So gusto pala niya dalhin sa worldliness. Pero dahil sa pagputol sa tali, naputol na ang ugnayan nila, so ang bay horses lang talaga ang nakadala sa chariot. Na ibig sabihin ng chariot, this movement chariot, movement siya, only behind the leadership of the bay horses. Okay? Okay. Dito na tayo sa ikalawang punto ng aking papatunay. Una, prophetic illustration. Mabasa sa Biblia, sa Spirit of Prophecy at Sarad, kung ano yung movement. Malinaw, the Davidian 70 Adventist leaders. Okay, atin yan ititrace mamaya. Pangalawang punto, how to identify the true movement? Name. So, ang Panginoon nagbigay ng name. Merong name. Ikalawang pruweba na totoo itong association o movement. Dalawang punto, name. Ang name. Sabi rito sa Fundamental Belief of the Davidian Seventh-day Adventist, no? Sabi rito, emerging in 1930 from within the Seventh-day Adventist denomination, open and close parenthesis, the Church of Laodicean, the Davidian Seventh-day Adventist Association was ever been committed to the prophetic work predicted in Isaiah 52 verse 1 of preparing the Laodicean church, the last with the tares among the wheat for the final proclamation of the gospel in all the world. So tinaw, malinaw yan mga kapatid, na ang pangalawang punto na malaman natin na itong association na ito na movement na binabanggit sa chapter 6 ay meron siyang pangalan. Ang pangalan niya hindi General Association of Davidian Seventh-day Adventist, kundi the Davidian Seventh-day Adventist Association was ever been committed to the prophetic work predicted in Isaiah 52:1. Okay. Yan. Next. Ano ang sabi ng TG sa Timely Greetings 22-24? Binasa na natin ang 22, 22-24. This is exactly what is happening right now. Those who are rejecting the message that is pronouncing the judgment for the living, those who will not keep pace with the light and are satisfied to stay in a typical Egypt, the Seventh-day Adventist ministry are to be discharged in heat. And the hidden ones, those represented by the bay horses, the Seventh-day Adventist, the Davidian Seventh-day Adventist ministry are coming to the front. So pag naputol na yon, ang makadala pala noon
ay siya na ang nasa front, hindi na ang Grisel Horses. So, ang Davidian Seventh-day Adventist Ministry o ang Davidian Seventh-day Adventist Association, siya ang makadala noon. Okay. Okay, dito tayo sa patuloy. The bay horses are endeavoring to pull away from it and go to and fro to the earth as commanded to finish the gospel work in accordance with God's plan. Kinsa o sino ang makatapos sa gawain sa loob ng Seventh-day Adventist? Ang bay horses, mga kapatid. Siya yung magdadala sa chariot na movement at matatapos niya ang gospel work accordance with God's plan. So God's plan di ay, mga kapatid. So, merong warning dito na i-end yung ating live. Atin uling i-kuan ha. Ano lang natin, continue lang natin. So, pag maputol ito, Brother Francis, paki-off ang time ko kung maputol. Okay. So, name. Ano nga name? Binanggit na natin na name. Yung Davidian Seventh-day Adventist Association exists solely to accomplish a divinely appointed work within the Seventh-day Adventist denomination. So, yun po, kapatid. Yun yung sinasabi. Na siya ang katapos sa banal na gawain nga inatang sa kanya doon sa Seventh-day Adventist denomination, ang Davidian Seventh-day Adventist Association. Siya yun, ang name. So, hindi pwede na maggawa tayo ng name, kundi ang Diyos talaga ang magsasabi kung ano ang name ng kanyang iglesia, ang kanyang movement. Kanya man yun, di man yun atin. So, siya talaga ang magbigay ng name. Ano na name? The Davidian Seventh-day Adventist Association, mga kapatid. Okay? So, binanggit na dito ang mga punto. O, ang bay horses, yan yung servant sa ating Diyos na binabanggit doon sa pinadayag o Revelation chapter 7 verse 3. And the servants of our God, Revelation 7 verse 3, are sealed and its name is changed. Yan yun mga kapatid, no? At siya ang makatapos, and its purpose and its work will become all-embracing to the gospel. And its constitution and bylaws as wherein codified and become fully operated. Okay? So, dito na tayo sa gitatawag na misyon. Merong misyon, mga kapatid. Sa misyon niya, na prophetic called into the Lord's vineyard at the 11th hour, the Davidian Seventh-day Adventists are proclaiming the present truth revealed in the unrolling of the prophetic scroll. So, malinaw yan, mga kapatid. Ang misyon pala ng Davidian Seventh-day Adventist Association, at 11th hour, the Davidian Seventh-day Adventists are proclaiming the present truth revealed in the unrolling of the prophetic scroll. So, yan mga kapatid, no? So, ang Davidian Seventh-day Adventist, yan ang registration o registro ng Davidian Association. Kagaya po yan sa Mount Carmel. Ang nakalagay doon, Mount Carmel, pero ang register noon, the General Association of Davidian Seventh-day Adventist. So, sa Bishan din, ang name dyan, Bishan Hill, pero ang registered name, the Davidian Seventh-day Adventist Association. Siya yung mag-proclaim sa present truth, revealed in the unrolling of the prophetic scroll. Ang pattern niya, mga kapatid, ang pattern sa the Davidian Seventh-day Adventist Association, mauni sa Leviticus of Davidian Seventh-day Adventist, the pattern, accordingly, this Reformatory Association, tinawag siya na Reformatory Association, intended to the Seventh-day Adventist Organization, embraces an all-inclusive scriptural fundamentalism, and it is necessarily endowed with
constitution, and bylaws. Man is the center of authority, and that men in his appointment are the administrators of his law. So, ano ang dinadala ng Davidian Seventh-day Adventist Association? Intestine to the Seventh-day Adventist organization. Yan po, mga kapatid, ang pattern. So, sabing intestine, ang tao, hindi talaga yan mabubuhay kung walay intestine. So, intestine ang tawag sa Davidian Seventh-day Adventist according to the Leviticus, no? Kasi doon ipaprocess ang pagkain, ang spiritual food, doon niya ipaprocess para ma-distribute doon sa mga parte sa lawas. So ngayon, ang purpose niya, provisional set up as well as in name, the Davidian Seventh-day Adventist Association exists solely to accomplish a divinely appointed work within the Seventh-day Adventist denomination. Okay. Yun mga kapatid. Purpose. So, ikatatlong punto mga kapatid. Ikatatlong punto nga ito ang totoong headquarter o sit up. Ang katulong punto, ang sit up. Okay, ang sit up niya. Saan ito mapasa? Dito po sa the Leviticus o Davidian Seventh-day Adventist page 5. Article 4, officers and their duties. Section 1. A. Regular officers of this association shall be a president, a vice president, a secretary, and a treasurer. So, ang sit-up niya mga kapatid, ang palatandaan pala ng totoong headquarter, yung pala meron siyang prophetic illustration una, pangalawa, meron siyang tinatawag nga name. Ang pangatlo, kapatid, yun yung tinatawag na sit-up of officers. Regular talaga siya na may president, may vice president, may secretary, may treasurer. So, pag wala, hindi yan nangyayari mga kapatid. So, but pasabot, ibig sabihin, hindi yan totoo nga movement. Pag wala yan nga regular officer. Okay? Pag sinabing regular, regular talaga yan mga kapatid. Okay. Ngayon, Section 1. This association shall be known provisionally as the Davidian Seventh-day Adventist, the prophetic offspring of the parent Seventh-day Adventist, the Laodicean Church. Okay. Yan yung pangatlong punto. The name Seventh-day Adventist, which this association inherits from the parents' denomination, is provisional. Isaiah 62 verse 2. So, nandun talaga siya sa tinatawag na prophetic illustration. Okay? So, pang-apat mga kapatid, yung association na yan, yung totoong association, para ma-identify natin na totoo siya na movement. Ang pang-apat nga punto, meron siyang porter. Bakit mayroong porter? Nga si Barhotep, porter man siya. So, natapos ba ang pagka-porter, pagkamatay ni Barhotep? Hindi po mga kapatid, hindi po yun natapos. Dahil malinaw na sinasabi ng shepherd's rod dito sa symbolikod, aking babasahin mga kapatid, Christ has further illustrated this incident in the parable of Mark 13:34, for the Son of Man is as a man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servants and to every man his work, and commanded the porter to watch after a long time from his ascension to the purification of the church. Kailan pala matapos ang tinatawag na gawain ng porter? Hindi yun natapos pagkamatay ni Barhotep. Matatapos lang ang pag-watch sa porter kung ma-purified na ang church. Kung ma-purified na ang church. Sabi rito, after the long time from his ascension, ikan sa iyong pagkayag, pagpunta niya na langit, and to the purification. To the purification of the church, the Lord of hosts, those servants cometh and reckoneth with them, Matthew 25:19,
Consequently, the period of his absence ends at the purification of the church, at which time he reckons with his servants and himself taketh charge in his flock. Oh? So, ang makakatapos sa gawain mga kapatid, ang punto ng totoo nga movement, meron siyang porter. Meron siyang porter. At matapos lang yung gawain na yan, hindi yan natapos pagkamatay ni Bahotep, kundi nag-continue yan at matapos lang yan kapag na purify na ang church o natapos na natupad na ang Ezekiel chapter 9. Okay? So, habang nandyan pa ang witinters na merong porter. Magandang tanghali sa lahat at sa ating mga mag-view ako ng camera para makita na ako. Yan. Ating mga viewers on Facebook, tsaka dito sa mga nag-join sa ating Bible study. Mag-review po tayo nating comparative Bible study about sa topic na formative side, the true movement present time ngayon. Mayroong natirang 6 minutes si Brother Hill para sa kanyang stand about sa Bayesian movement and Bayesian posture, the Davidian movement. And also, after nito, 15 minutes na question and answer mula kay Pwede na ako mag-start, Brad Ayan? Pwede na po, pwede na. Okay. 6 minutes, bro. 6 minutes and 13 seconds. 6 minutes and 13 seconds. Sige, sige. Okay. So, play ko to pang present ka na. So kanina, meron na lang akong 6 minutes mga kapatid para sa pagkatapos sa question and answer. So kanina pinatunayan ko na ang ika-4, una at 4 na punto. Una, prophetic illustration, name, sit up, porter. So yun yung tiyak na makilala natin na ito ay totoong headquarter kapag meron ito, no? So ang ikalima nga hayag sa totoong association o totoong headquarter ng Panginoon, ang ikalima mga kapatid ang tinatawag na location. So meron talagang prophetic illustration. Ang totoong headquarter, meron po talagang location. So, dito tayo sa pagpapahayag o evidence, evidence number 5, location. Okay? Meron ito, mabasa ito sa Ezekiel, no? Sa Ezekiel. So, ang prophetic illustration, mga kapatid, mabasa ito sa Isaiah chapter 2 verse 7. Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their treasures. Their land is also full of horsemen, neither is there any end of their chariot. So atin itong mabasahin sa ating prophet, Brother Hotep, na mababasa sa 1TG number 5, page 9, paragraph 4. The house of Jacob, to which God is here speaking, is again identified by the fact that it dwells in a land that is full of silver and of gold and of chariots, that there is no end to the number of them, since there is no land and all God's world that is as rich with silver, gold, and motor vehicular traffic as is this land of the United States of America, very, very obviously America, the land where the headquarters of the gospel is the land to which God refers. So, saan ang location ng isang totoong headquarter? Malinaw nga sinasabi sa ating propetesa sa 1TG number 5 verse 9 paragraph 10, located in United States of America. Ang totoo palang headquarter, ang location nandoon sa Amerika. Ngayon, kung wala doon sa Amerika,
mukhang mahirap yan mapatunayan. Okay? Sunod, sa track 8, 24 paragraph 2. It is located to John is the symbol of two horned beasts coming up, not out of the sea, but out of the earth. Revelation 13:11. The only place where trees naturally grow, and as according to Daniel chapter 20 to 22, trees are figurative of rulers. Therefore, the trees in this stance represent the ancient men before the house, Ezekiel chapter 9 verse 6, a fact which reveals that this period, the church headquarters are and the two-horned beast dominion, the new world, the earth. So, malinaw mga kapatid na ang location pala ng totoong headquarter doon sa United States of America. Sa two-horned beast coming up, doon pala ang location. No? Sa Sa church headquarters are in the two-horned beast dominion. The new world, the earth, mga kapatid. Dagdag pa mga kapatid, tinawag din yan siya na central location. Location, central location kasi pag magbanggit ng location, kinakailangan nasa gitna, in the midst. No? Central location. It has been evident for some time that it would soon be necessary to seek a more central location for the office in order to serve the whole field efficiently. So those at headquarters had been praying very earnestly over this matter for many months, and as they keep on praying for light, the Lord finally indicated 35 seconds. Okay. 35 seconds. Okay. That beautiful Southern California was no longer remain the center of this work of the lost sheep of the house of Israel. So malinaw mga kapatid sa ikalimang evidence ng ating pagpapatutuo sa totoong headquarters ay merong location. Central location mga kapatid. So, consequently, the Lone Star State being the midst of the land for the both Americas, North and South, is the place where we must set the camp. So, sa madaling salita mga kapatid, ang location importante para makilala natin ang totoong headquarter at nandoon sa United States of America. Merong location, central location. Maraming salamat, ganito lang. Alright, maraming salamat po. Ginoong, mangilig man yung ginoong, ginoong man yung Tagalog, basta din lang, brother lang, kapatid na dahil sa yung presentation tungkol sa patutuo mo sa stand na the true movement of God this time. Bigyan natin ng time, 15 minutes para sa ating tagatanong. Meron tayong 6 participants dito sa online. Shout out para kay Sister Christine, Sister Jen, and Brother William. And myself, Brother Will, and Brother Wilbim. And sa ating mga online viewers, pwede kayong maka-comment dyan. Sige, 15 minutes for Brother Wilbim. Go. Okay. Umpisa na ko na. Sugod na kong pangutana ha. Sige bro. Ang unang pangutana, ang leadership sa Horses movement kanos ama nagsugod? Okay. So, sa ngayon, sang-ayon sa mabasa natin, sang-ayon sa aking papatunayan, ang leadership sa Bay Horses, sang-ayon sa mabasa natin kanina, ang sagot ko dito sa binasa ko kanina, na ang Bay Horses
yun yung Davidian Seventh-day Adventist Association na yun yung pangalan na hinahawakan ngayon ng David Bayesian Association at ito ay nag-exist temporary free noong 1961 tinawag yun na kanang tinatawag na reorganization at na-rehistro ito noong 1963 papunta ng 19 Time, next question. Okay. So, Okay. yun. Ang tanong ko, ang B-Horses, ito ang sinabi mo, movement ng SDA, Bisian, DSDA Bisian. Ang DSDA Bisian ba, ang tanong ko, kailan nag-umpisa itong B-Horses na DSDA ang pangalan? Kailan, anong year nag-umpisa? Okay. I-ano natin sa PowerPoint ko ha. 1963? Wait lang ha. Yung bang sinabi mo, 1960? Ayan lang bro ha. Okay. Wait lang. I-share ko lang. I-share ko. Paano ba to? Okay. Sang-ayon sa aking binasa, ang tanong mo sa Bay Horses. So, ang Bay Horses, Okay. kapatid. Okay. Ang Bay Horses, kapatid, movement yan siya. Movement, di ba? Kung ating babasahin, yung movement na yan yung Davidian Seventh-day Adventist at yan yung pangalan nga ng Bayesian Association. Yan yun nga Okay. leadership. Walang iba Ah, nga ano ng pangalan na yan kasi sila yung successor. Kung sa taon, kung taon ang tatanungin mo, masasagot natin yan. Kaso wala dyan sa PowerPoint ko, Okay. pwede natin yan matrace. okay. Next question. Okay. Sa fundamental beliefs of the Davidian Seventh-day Adventist Field Street, Papua, 1930, nag-start yung B-Horses leadership na sinabi mo, yun ang Bisian. Tama ba? 1930, nag-start sa FB, page 3, paragraph 1, 1930, yung movement ng B-Horses nag-start. Yun ba ang sinabi mo ang Bisian? Ganito bro, ang sagot dyan. 1930, nag-start? Ang sagot, okay. Sagot na ako. Okay. So, tama yon 1930. Walang mali doon sa word emerging. Kasi ang Davidian, nagsimula, ang transition sa Seventh-day Adventist Davidian, nagsimula ng 1930 at hindi nagtapos ng 1930. Kasi yun ang General Association of Davidian Seventh-day Adventist. Natapos yun 1962, March 14. Ang General Association na dissolve yun at tinawag dyan na emerging dahil kay ang Bayesian nag-reorganization noong 1961 ang Faithful Davidian. So nagpatuloy yung Davidian movement at yun yung sinabi sa aking binasa sa Shepherd's Rod na sabi rito sa Leviticus Next question. Adventist. Ayan. Wait lang bro, kanang para sa Sagot lang. moderator's time. Sige. Brother Wilbim, ikaw man ang question. Brother Wilbim. Hello, Brother Wilbim. Bro, ikaw man may mag-question ka ng, masugot ka, ang balaod man ko na to, 1 minute lang, tubag, masugot ka nga, magsubra siya 1 minute,
mahurot man nimo ang mga time sa pangutana, masugot ka magsobra sa 1 minute yang tubag para ma-explain yang tubag or O mag-stay ka sa balaod. gamay lang mas maayo nga 1 minute ra kay usahay di man out magod ang question ang answer sa akong pangutana pod. Sige. Kung pangutana nga ang pangutana nga ang B-horses nga maong Davidian 70 Adventist nagsugod sa 1930 sumala sa iyang giingon. Okay. Oh. O niya nga maunang bisyan. Sige. Brother W. Ano na lang ako ang concern para mas masitel ta kanang kung halimbawa dili ka masatisfy sa iyang pangutana Sa presentation mo dadalhin. kung dili ka masatisfy sa iyang pangutana like nagtubag siya og nagtubag siya og kanang dili tong fix sa imong ipangutana like pag next question pwede ka mo follow up dito ato mga pangutana para dili ka maghimo og side comment tapos sulaton lang ako lang may maingon nga time na para whether balag wala natapos ni Brother Wilbem ay ni Brother Ay Rail. ko makuha ang kuan ang tubag. Sige. Kanang maingon lang og time. Maingon lang og time. Tapos or else maingon lang kag objection Brother Ayan. Para ma-clear lang pamutana. Okay. Pwede mo maadang kuan time. Sige, pwede. Ay wala pa man tayo penalty. Like i-post lang na ako, i-post. Wala pa may penalty. I-post lang na ako. Sige, ibalik og pangutana, bro. Wilbem. Oo. Ang sumala siyang gibasa nga ang B-horses nagsugod sa 1930. 1930 nga movement mao ang B-horses ug mausab na ang DSDA ingon siya kay ang B-horses mao man ang DSDA nga nagsugod sa 1930. Okay ba? Sige, tama. Sige. Basta may pangutana nimo, bro. Pangutana. I-raise mong pangutana. Ang Bisyan ba nga asosasyon nga mao'y nagdala sa DSDA nga movement nga kini nga movement sa B-horses nagsugod sa 1930. Okay, salamat. Sige, bro, Rel. Sumala sa imong Okay. Sumala sa imong Oo. So, ganito bro. Hindi ka pwede magpangialam kung ano ang isasagot ko. Basta kay dapat kontento ka sa sagot. Kay kung di ka kontento sa sagot, doon mo dalhin sa iyong time. Ito ang sagot ko bro. Ano ha? Ang General Association of the Davidian 70 Adventists nagsimula ng 1930. Hindi natapos ang movement kasi ang binabanggit dito ganito. Ang binasa ko kanina. Emerging in 1930 from within the 70 Adventists, the Church of Laodicea. Ikat mo lang. Kapal ko question. Ito ay prophecy. Prophecy po ang Davidian 70 Adventist kay ang registration ng Carmel ay General Association. Hindi siya ang binabanggit sa prophecy na naka-prophetic, kundi ang Davidian 70 Adventist. Okay. Okay. So, follow-up question. Brother Wilbem. Wait lang, Brother Wilbem. Kanang, while mag-answer pa si Real Jury nga, napa siya oras nga 1 minute, ay lang sa judog tingog. Ako rin bahala sa imong oras, i-rescue na ko na imong oras. Kung halimbawa, dili lang ka masatisfied sa iyang tubag, Sige. like, dili siya, wala ni siya nisubay sa imong tubag, pangutana, tingnan lang moderator, pwede ko nimo tawgon para ma-stop na ko ang iyang pag-istorya niya. Kita ay mag-istoryahan ay kung unsay mo ang pangutana, unya ako ay magpaabot dito kay Brother Real para dili maputol ang iyang tubag. Sige. Okay, thank you, Brother Wilbem. Next question. Sige. Next.
Okay, next. Next question, next question. Asa naman to Sige siya? bro, W. Next question. Nawala man siguro siya. Nawala siya. Upat na lang ta. Sige na atong kana ko ning stop ang akong kana. Kay mahurot ang atong oras, sige lang. Saon man niya? Nag-warning na ba to ganina? Pag wala tapos tagin 8 minutes no, ano mo balik? Oo. Asa to siya? May lagi. May lagi yung takong, ana. Okay. Sige, next question bro. Bro Wilbem, your time. Go. Okay. Ah, okay. Next question. Kahit nga bisag dili pa di SDA ang pangalan pagsugod sa 1930, pero Question bro, question. question gani. Next question. Kining Bihorses nagsugod ba sa 1930 nga leadership? Maulagi ang subag na ko ha. Maulagi ning akong giingon, wala man ko mag-ingon na wala magsugod. Nagsugod lagi ang gitawag nga movement nagsugod sa 1930 sa panahon ni Labarhote, pero wala dito magtapos kay nagpadayon man amoy prophecy sa another movement ang nag-continue. Kasi hindi naman ang Davidian 70 Adventist ang movement ni Labarhote, hindi na-dissolve na yun na association. Dissolve association. Meron pa akong oras ha, basahin ko. Kasi ang ano dito, nag-iisip tayo na nandiyan pa yung General Association of Davidian Seventh-day Adventist. Wala na po yun, dissolve na yun ng dissolve association po yun. Ating basahin na dissolve na yun. Next question. Okay. Okay, next question. Sabi mo kanina nga na ang Bihorses nag-start sa 1930 at yung bishop, yun ang DSDA. Kahit iba pa ang registered name pero DSDA na yan. Or hindi pa ba DSDA? Hindi ba yung DSDA kahit wala pa ma-registered ang name o DSDA na? Ang Bihorses sa 1930 na kumpisa. Hindi bro. Ang Davidian 70 Adventist, hindi yon ang movement ni Barhotep, ang General Association of Davidian 70 Adventist. Ang tinutukoy mo na Bay Horses, hindi po yon. Hindi po yon ang sinasabi ng prophecy na makatapos sa gawain. Kasi ang Mount Carmel, General Association of Davidian 70 Adventist, na-dissolve na siya ng 1962 sang-ayon sa documents, March 14. Mabasa natin yan. Okay. So meaning to say, ang ibig mo bang sabihin na ang Bihorses sa 1930 ay God's Dapa or General Association of the Seventh-day Adventist? After Hindi pa SDA? So dissolve association yon bro dahil nabenta na yon, totally dissolved siya noong March 14,
1962, sang-ayon sa mabasa. Hindi na yun nag-exist na association, kaya hindi yun ang sinasabi dito sa propesya na makapinis sa work. Dahil dissolved na nga yun na association. Ang nasa propesya, the Davidian Seventh-day Adventist Association, not General Association, has ever been committed to the prophetic work predicted in Isaiah 52:1. Siya yung makapini sa work sa bay horses. The bay horses though are endeavoring to fall away from it and go to and fro to the earth as the command to finish the gospel work accordance with God's plan. Hindi ang General Association of the Davidian Seventh-day Adventist. Kaya ang Next question. Tayo na? Okay, next question. Next question. Sige. So meaning to say, ang bay horses, pinalitan ang pangalan sa 1930 na General Association of the Davidian Seventh-day Adventist na nagiging SDA, DSDA na. Tama Oo, ba? tama yan.